At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong hindi tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga banal na anghel na tagatanod o guardian angels. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mo kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sasabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay napupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran
ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy mahayag, kapag Siyon ay natatag, tayo pong lahat. Panginooy mahayag, kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa puon at takot, maging mga hari sa buong sinukob, ang iyong itayong pamuli ang Siyon. Ika'y mahahayag doon, Panginoon, daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing tugon. Panginooy mahayag, kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan, iyong dinirinig. Ang pagtataguyan, ang mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay, tugon. Panginooy mahahayag, kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay, mahahayag. Sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Tugon. Panginooy mahahayag, kapag Siyon ay natatag. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon, Lunes, at atin pong ginugunita ang ating mga guardian angels o mga anghel na tagatanod. Naniniwala ba kayo sa anghel?
Yan. Kahit matanda na, no? Dapat ay naroroon pa rin dahil tumanda man tayo, hindi naman tayo nilulubayan at pinababayaan ng ating mga anghel na tagatanod. Bawat isa sa atin ay pinadalhan ng Diyos ng tagatanod. Kaya nga minsan sa buhay natin, lagi tayong parabang may naririnig o parabang yung pakiramdam natin kapag magdidesisyon tayo, alin ba ang desisyon ng ating gagawin? Kasi bukod sa anghel na tagatanod, mayroong demonyo sa tabi natin. Mayroong demonyo na laging nagbabantay at laging nag-aantabay na tayo po ay magkamali. Pero laging mayroong anghel na laging nag-aantabay na hilingin lang natin ang kanyang gabay, proteksyon, tayo po ay kanya talagang gagabayan. Kasi meron tayong kalayaan. Piliin sino ang ating pakikinggan, ang demonyo o ang anghel. So nasaan tayo dyan? Minsan may mga pagkakataon na tayo ay ginagawang mga tagatanod, mga anghel. So kapag ikaw ba nakikipag-usap o may kinakausap, ikaw ba ay nakakatulong gumabay o nakakatulong ka mas maligaw ang tao dahil sa mga maling mga pananalita, paggamit ng salita o pagkikwento? Minsan, kadalasan po, bakit gusto natin gumawa ng mga kwento? Bakit gusto natin na maging bida? Kasi yung mentality na sinasabi ng demonyo, dapat ikaw ang pinakamagaling. Dapat ikaw ang maging sikat. Dapat ikaw ang pinakadakila. Dapat ikaw ang number 1. Ganun lagi ang demonyo. Papaniwalain ka na dapat ikaw ang pinaka sa lahat. Pinakamatangos ang ilong, pinaka-sexy, pinakamayaman, pinakamabait, pinaka-sosyal, lahat ng pinaka, yan ang sasabihin ng demonyo sa atin. Pero salamat na lang kasi nandyan din ang mga anghel natin para paalalahanan tayo na ang tunay na pinakadakila ay yung marunong magpakumbaba. Minsan mga magulang, hinay-hinay po, no? Kasi minsan yung kagustuhan natin na yung mga anak ninyo maging pinakamagaling, pinakadakila, nakakalimutan natin turuan kung paano sila maging mabuting tao. So kung tayo ba papanaw sa mundong ito, aalis sa mundong ito, ano ba ang pinakamahalagang aral na naituro mo sa iyong mga anak? Magiging mabuting tao ba sila paglaki nila o magiging masama ang ugali dahil lang pinilit mo at isinaksak mo sa kanilang isipan na dapat ikaw ang pinakamagaling sa anumang paraan? Kahit may masaktan, kahit may siraan ka, kahit na mayroong kang maagrabyado, di bali na basta ikaw ang pinakamagaling. Kaya ngayon, pinapaalala sa atin, no? Muli ni Kristo, kung sino man sa inyo, sa atin, ang gustong maging dakila, dapat matutong maging mababa o magpakumbaba. Pag sinabi pong dakila, no, pinakadakila, ang naiisip kong salita dito, yung maging angat sa lahat. No? Sabihin nyo nga po, angat. Yung mas malakas pa, angat. Yung mga gustong umangat, maging angat sa lahat, maghinay-hinay ka. No? Hinay-hinay lang. Kasi yung mga gustong maging angat, yan po yung mga nagmumukang tanga. Na hindi nila napapansin, nagmumuka ka ng tanga. Wala ka namang kalaban, wala ka namang kakumpetensya, pero ang tingin mo sa tao sa paligid mo, kalaban. Minsan kahit kapwa mo, kapatid mo mismo, minsan, ang tingin mo kaagaw. Umangat lang ng konti, nai-insecure ka na. Gumanda lang ng konti, nai-insecure ka na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mukha ka ng tanga. Kasi parang, hindi ka naman kailangan makipag-away, pero parang, di ba,
yamot na yamot ka sa mga tao, wala kang kaaway. Kaaway mo, sarili mo. Yan. Kasi 'di ba, yung salitang angat, 'di ba no? Angat. Pag binaligtad mo, tanga. Hindi natin namamalayan yan kasi gusto lang natin talagang sumikat, gusto lang natin makilala, gusto lang natin magpapampam. Yan. Hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Kasi wala eh. Maiiwan kang mag-isa sa ginagawa mo. Minsan, no? Masaya ka ba na ikaw lang nando doon? Diba, mas masaya din na at least ito, may kasama ka. Kasi kung hindi ka marunong magpakumbaba, aangat ka nga, pero mag-isa ka lang. Pero kung marunong kang makisalamuha, magpakumbaba, hindi mo kinakailangan ibida ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangan mag-effort ng todo-todo. Kasi mas masaya yung kasama mo sila. Mas maganda kung sama-sama kayong umaangat, hindi yung ikaw lang. Tandaan niyo ulit, no? Kung ikaw lang ang umaangat, ikaw lang ang nakaaangat, magmumukha ka lang tanga. Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, huwag kang tanga. Ang mga bata, mag-aral ng mabuti. Hindi masama na umangat sa buhay. No? Kaya nga nag-aaral ng mabuti. Pero kinakailangan din marunong tayong tumulong, marunong makisalamuha, marunong makipag-ugnayan sa tao para kasama nyo ang mga barkada ninyo, kaibigan ninyo, sama-sama kayong lumalago, sama-sama kayong lumalaki at nagiging mabuting tao. Amen? Manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panununtunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit, tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na magmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay
bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo sina Norris at Arturo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po kayo inaanyayahan para sa pagdarasal ng Santo Rosario mamayang alas 7 at ito po ay naka-livestream din. At sa Miyerkules, sa umagang misa alas 6 at sa gabing 6 p.m. Mass ay mayroon pong pagbabasbas ng mga hayop sa paggunita natin ng kapisahan ni San Francisco ng Assisi. So maaari nyo pong dalhin yung mga pets o mga hayop na inyo pong inaalagaan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po.